Dominant Protector. Credit to the author. 2,361-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi pa huli ang lahat para makabawi. Dagdag pa rito, maaaring malakas si Terence sa pagkakataong ito, ngunit maaaring hindi siya makapasa ng maayos sa pagsusulit. Ikinawi ni Old Master Hale ang kanyang kamay at ngumiti. Ayon sa aking pagbabawas, hindi mahina si Terence, ngunit ang Sky Elixir Sect ay may maraming masters. Kung ipapadala nila ang kanilang mga masters, hindi ba sila mas malakas kaysa kay Terence? Hindi ba magiging mas madali kung ang kanilang sariling mga eksperto ay personal na pumunta upang kolektahin ang mga item na kailangan para sa pagsubok? Bakit sila mag-aaksaya ng ganoong kataas na presyo at gumamit ng third grade pill bilang reward? Totoo yun. Dahil ba yun? Tumango si Glade at nagtanong. Hehe, I think it's because in the test, their own strength is basically negligible. The danger they face isn't something that can be decided by their strength. Halimbawa, sa harap ng isang Sky Class Master, Mystic, Earth, or even Sky Class, lahat sila parang langgam. Kaya nga pakiramdam ko hanggat nakatagpo ka ng panganib, gaano ka man kalakas, hindi ka makakatakas. Hindi naman malakas ang mapalad na makatakas, pero maswerte. Sabi ni Old Master Hale. Nararamdaman ko na hanggat nakatagpo ka ng panganib, hindi ka makakatakas. This is my deduction. Iyan ang akma. Tumango si Glade, no wonder the restrictions were placed on Mystic Class and above and Earth Class and below. Malamang dahil kahit gaano pa kalakas ang isang practitioner, hindi sila gaanong mapapakinabangan. This year, inalis ang restrictions dahil kailangan talaga ng Sky Elixir Sect ang mga bagay na ito, kaya wala silang choice kundi dagdagan ang bilang ng mga kalahok. Tama, baka magkasabay na si Terence at Quinten. Pero mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Paano kung bumalik sila? Sabi ng ama ni Ivan. Nakuha ni Quinten ang tier 3 na tableta, at nangako ako sa kanya na magiging elder siya ng bahay ito ay magbabante sa posisyon ni Irving. Magagawa ko pa rin itong pigilan kung nabubuhay pa ako, ngunit hindi iyon nangangahulugan na pagkatapos ng 100 taon, ang lakas ng Quinten ay maaaring tumaas ng mabilis sa tulong ni Terence, at si Irving ay nasa panganib pagkatapos. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Nagbago ang mukha ni Irving kung talagang bumalik si Quinten, ang kanyang posisyon sa bahay ni Hale ay pataas ng taas, ang kanyang posisyon ay banta. So, before that, we must take some action. Kung mapapatay natin si Terence bago ang pagsusulit, siguradong patay na si Quinten, sabi ni Lolo Hale. Bago ang paglilitis. Patayin si Terence. Paano ito magiging posible? Kung ang bahay Hale ay may ganoong lakas, matagal na tayong umatake. Bakit tayo maghihintay hanggang ngayon? Curious na tanong ni Glade. Si Lolo kaya ang personal na kikilos. Pati si Irving ay nagulat din. Hehe, natural hindi ako gagawa ng paraan. Umiling ang ama ni Ivan. Yun ang Hidden House York. Tama, lilipat na ba ang Hidden House York? Nagmuni-muni sandali si Glade at naisip ang posibilidad na ito. Tinawagan ko nga si Kuya York, pero wala siyang sinabi. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya, kaya sa tingin ko ay wala siyang gagawin. Kinawian ng matandang master na si Hale ang kanyang kamay at sinabing, iba ang tinutukoy ko. Actually, si Irving ang naging inspirasyon ko. I've heard about this before, pero hindi ko na masyadong inisip. Ngayon, nakaisip ako ng magandang ideya. Oh, sinong malakas para makapatay kay Terence? Nagulat si Glade, hindi niya akalain na may taong ganito kalakas. Hari ng sugal ng Timog Silangang Asya, Highland. Sabi ng matandang Hale. Southeast Asian King of Gamblers. Ano ang relasyon niya kay Terence? Hindi maintindihan ni Glade kung ano ang silbi ng taong ito. Inimbitahan si Highland Payton sa pinakamalaking kasino sa lungsod ng Eastern Sea upang labanan ang hari ng pagsusugal mula sa Hong Kong, si Cooper. Siyempre, maaaring siya ang hari ng pagsusugal sa Southeast Asia, ngunit isa rin siyang ability user na may napakataas na battle index.
Walang nakakaalam kung gaano siya kalakas, ngunit alam ko na mayroon siyang Earth class na may kakayahang late phase peak bodyguard para magsama ang dalawang ito kay Terence. Nagningning ang mata ni Old Master Hale sa sinabi niya. Ngunit siya at si Terence, hindi pa sila nagkikita. Natarante si Glade. Kung walang intersection, may paraan para gumawa ng isa. Sa pagkakaalam ko, ang Hyla na ito ay isang hamak na lalaki. Dapat siyang matulog sa isang birhen gabi-gabi, at hindi ito dapat masyadong matanda at dapat ay maganda. Siya ay napakahigpit. Ang mga bahay aliwan sa Eastern City ay hindi kayang matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Kung gayon, hindi pa rin maintindihan ni Glade ang ibig sabihin ng kanyang ama. Gayunpaman, nagpatuloy ang ama ni Ivan, kaya, ilang araw bago dumating ang hari ng pagsusugal, tinulungan siya ni Cooper, ang taong namamahala sa kasino, ang kapatid na nagsusugal, na makahanap ng mga birhen sa mataas na presyo araw-araw. Sa huli, wala siyang choice kundi ang agawin sila sa kalye. Ngunit sa unang pagkakataon na siya ay kumidnap, siya ay pinuntirya ng mga pulis. Dapat mo ring malaman na ang mga pulis ay sinisira ang mga kaso ng kidnapong kamakailan. Kung ang mga hindi profesional na gangster na ito ay maglakas loob na sumalungat sa hangin, humihingi sila ng gulo. Matapos mabaygo ang pagkidnap, maaari lamang sumugal si Hyland sa mga tao sa kasino araw-araw, na pinipilit ang mga nawalan ng buong kapalaran na gamitin ang kanilang mga anak na babae upang bayaran ang kanilang mga utang, o direktang pilitin silang gamitin ang kanilang mga anak na babae upang tumaya. Siyempre, ang bentahe nito ay ang mga sugarol na ito ay matatanggap lamang ang kanilang kapalaran at hindi ng ahas na tumawag ng pulisya. Ngunit sapat na upang makita kung gaano kakulit si Park Hutay, na hindi talaga gusto ang pera na napanalunan niya kapalit ng isang gabi ng kasiyahan. Kung gayon, paano natin gagawing kaaway sina Hyland at Terence? Hindi pa rin lubos na naiintindihan ni Glade ang ibig sabihin ng kanyang ama. Panahon na para gamitin ang illegitimate mong anak na babae. Walang pakialam na sabi ni Old Master Hale. Isang illegitimate daughter. Akin. Huminto si Glade, siya. Wala ba siyang ibang gamit para sa? Hindi ko hinihiling na ibigay mo siya kay Hyland, ginagamit ko lang siya bilang pain para magdulot ng conflict sa pagitan ni Terence at Hyland. Kumuha ng isang taong magpapanggap na ama niya at dalhin siya sa kasino, matalo kay Hyland, at pagkatapos ay ipaalam kay Terence. Sabi ni Lolo Hale sabay kaway. I see. Tumango si Glade, pero may pakialam ba si Terence? Mukhang hindi naman siya busy, di ba? Walang pakialam si Terence kung ibang tao iyon, pero lagi niyang pakialam kung kaibigan niya iyon. Malamig na tumawa si Old Master Hale, maaalala pa nga niya si Quentin, hindi pa si Lorilyn. Sa relasyon ni Terence at Lorilyn, walang paraan na wala siyang pakialam. Lorilyn. Si Lorilyn ay hindi lehitimong anak ni Glade. Gayunpaman, ang hidden house na si Hale ay mas pinahahalagahan ang mga lalaki kaysa sa mga babae, at si Glade ay walang pakialam kay Lorilyn. Ibinigay niya siya sa kapatid ni Tito Zoo, si Elder Zoo, at hiniling sa kanya na sanayin siya sa isang cultivation furnace. 2,362. Siyempre, ang cultivation furnace na ito ay ibibigay sa isang big shot mula sa isang sinaunang sekta sa isang kritikal na sandali kapalit ng karapatan ng Hidden House Hale na lumahok sa planong iyon. Naiintindihan ko. Tumango si Glade, ako ay personal na mag-aayos para sa isang tao na kunin si Lorilyn, at pagkatapos ay magpapakita ako sa ina ni Lorilyn at sasabihin sa kanya na tawagan si Terence para sa tulong. Ayan na. Sa oras na iyon, magiging maayos si Lorilyn, ngunit si Terence ay patay na. Sabi ni Lolo Hale sabay tango. Hindi man siya mamatay, mahihirapan siya. Medyo malalim ang background ni Hyland, ang kanyang ama ang pangalawang master ng number 1 gang sa Southeast Asia, ang Yumio sect. Kung siya ay mamatay, si Terence ay malalagay pa rin sa walang katapusang problema. Haha, ang sarap pumatay gamit ang hiram na kutsilyo. Narinig ito ni Irving at tumawa, si Lolo pa rin ang pinakamagaling, mas matanda, mas matalino. Mukhang kailangan ko pang matuto. Nang marinig ang mga salita ni Irving, ngumiti at tumango ang matandang si Hale. Siya ay isang promising na bata.
Matapos makipaghiwalay kay Irving, agad na nakipag-ugnayan si Jepoy kay Terence at sinabi sa kanya ang lahat ng sinabi ni Irving. May limitasyon sa bawat oras. Ito lang ba ang oras na walang limitasyon? Kumunat ang noo ni Terence sa mga salita, iniisip kung ano ang ginagawa ng Sky Elixir Sect. Kakaiba ito, ngunit hindi niya alam kung ano ang kakaiba dito. Kung napakadelikado ng trial ground na iyon, hindi ba mas ligtas kung mas mataas ang lakas ng isa? Mas kaya niyang iwan ng buhay. Dahil ba ang Sky Elixir Sect ay masyadong desperado para sa mga bagay na kailangan nilang kolektahin kaya wala silang ibang pagpipilian kundi ay relax ang kanilang mga kondisyon o may iba pang dahilan? Kung ito ang una, bakit hindi makapagpadala ng sariling eksperto ang Sky Elixir Sect? Kung kailangan niyang uminom ng isang third grade na tableta at isang makalangit na kayamanan na katumbas ng halaga bilang isang kondisyon sa palitan, hindi ba ito ay masyadong aksayado? Hindi alam ni Irving ang dahilan. Naghinala pa siya na pabaya ang Sky Elixir Sect. Sabi ni Jepoy. I see. Tumango si Terence. Kahit na ano, ang pagbabago sa kondisyon ay mabuti para sa kanya. Kung hindi, Earth class siya at mas mataas, at hindi siya makakasali kung pinaghihigpitan pa rin siya tulad ng dati. Oo, para kay Quentin? Tinanong ko na rin siya, at ang sagot ni Irving ay ganito. Sabi ni Jepoy at sinabi kay Terence kung saan pumunta si Quentin. Pupunta rin si Kitten sa pagsubok ng Sky Elixir Sect. Nagulat si Terence, hindi niya akalain na ang hidden house na si Hale ang gagawa ng ganoong kaayusan para sa kanya. Hindi siya naniniwala na si Quentin ay nakahiwalay at hindi makontak ang labas ng mundo, ngunit malamang na totoo ang desisyong ito. Ngunit hindi ito kusang ginawa ni Quentin na pilitan siya. Marahil ay natuklasan na nila ang ambisyon ni Quentin, at upang mapunta si Irving sa tuktok, isa sa ilalim nila ito sa house arrest, na nagpaplanong gamitin ang pagsusulit upang maalis siya. Kung hindi, nakipag-ugnayan sana si Quentin sa kanya bago siya pumasok sa solitary cultivation. Walang paraan na wala siyang gagawin. Oo, ngunit sinabi ni Irving na kung sasali ka sa pagsusulit, hahayaan kanyang alagaan si Quentin. Sabi ni Jepoy. Oh. Naunawaan ni Terence kung ano ang sinusubukang gawin ng hidden house na sina Hale at Irving pagkatapos ng ilang sandali ng sorpresa. Gamit ang ibang tao para patayin siya, malamang hindi lang nila naramdaman ang ambisyon ni Quentin, malamang nalaman din nila ang relasyon niya kay Quentin. At kaya, hindi lang nila gustong tanggalin ang Quentin, gusto nilang gamitin ang kanilang relasyon para maalis din si Terence. Pagkatapos ng lahat, ang pagsubok ng Sky Elixir Sect ay lubhang mapanganib, at karamihan sa mga tao ay hindi nakabalik ng buhay. Kung pupunta si Terence, kailangan niyang alagaan ang isang mystic class na bata, mahihirapan siya. Anong sabi mo? Tanong ni Terence kay Jepoy matapos pag-isipan ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi ko sa iyo, hindi mo sila maaalagaan ng libre, kailangan mong magpakita ng sinseridad, at gamitin ang pagkakataong humingi ng ilang benepisyo mula sa hidden house Hale, at hindi ito tinanggihan ni Irving. Sabi ni Jepoy. Magaling. Kung nakatadhana akong mag-alaga ng Quentin, hahayaan kong gumastos pa si Hale. Ngumiti si Terence. Tama, boss. Dapat ba akong sumali sa pagsubok na ito? Tanong ni Jepoy. Masyadong delikado. Hindi mo na kailangang pumunta. Malamang na mahirap para sa akin na protektahan ang Quentin, sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. I'd be a burden if I had you. Naiintindihan ko. Saka hindi ako magpapalista. Alam ni Jepoy na si Terence ay nagsasabi ng totoo at hindi siya galit. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga lakas ay magkaibang mundo. Mayroon akong maliit na chi gathering pill dito, ngunit nakalimutan kong ibigay ito sa iyo ngayon. Kung kailangan mo ito, maaari kang pumunta at kumuha nito anumang oras. Sabi ni Terence. Hehe, ayos lang. Hindi naman kailangan ng pamilya natin sa ngayon. Ngumiti si Jepoy at walang pakialam na sinabi. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Terence pagkatapos niyang ibaba ang tawag. Isang bagay ang sigurado, hindi simple ang pagsusulit na ito ang dahilan kung bakit gustong gamitin ng hidden house Hale ang pagsubok na ito para maalis ang Quentin. Gayunpaman, ang pagsusulit na ito ay napakahalaga kay Terence.
Inilagay niya ang kanyang pag-asa sa kulay na bakal, asul na kristal na pulbos, at purong dilaw na jade. Ang kulay na bakal na Sky Elixir Sect ay tiyak na magkakaroon nito, at gayon din ang iba pang dalawang materyales. Kaya't anuman ang mangyari, kinailangan ni Terence na pumunta sa pagsusulit, at ngayong pupunta si Quentin, lalo lamang siyang nagbigay ng kumpiyansa, hindi niya maaaring baliwalain ang mga bagay tungkol kay Quentin. Siyempre, kung hindi lang dahil may gustong makuha si Terence mula sa pagsusulit, dumiretso na sana siya sa bahay ni Hale para tanungin siya. Naniniwala siya na sa lakas niya ngayon, kahit hindi niya matalo ang matanda, may pagkakataon pa rin siyang tumakas gamit ang Quentin. Kumpiyansa si Terence na kahit na ang Earth Class Late Phase Peak ay hindi niya makakapareha, ngunit palaging may mas mahusay. Ang isang master na tulad ni Lowell at ang ikalimang gwardya ay nagawang pahirapan si Terence, tama na iyon para ipaliwanag ang lahat. Kahit ngayon, kapag hinarap ni Terence ang ikalimang bahay at Lowell muli, hindi na siya masisisi tulad ng dati, ngunit hindi niya madali silang mapapatay. Ano pa, paano kung nakaharap niya ang hindi kilalang Sky Class? Si Terence ay hindi pa nakakalaban ng Sky Class dati, at kaya kahit na ang Earth Class Late Phase Peak ay kalahating hakbang lang ang layo mula sa Sky Class Early Phase, hindi naging tanga si Terence para isipin na ang Sky Class Early Phase ay medyo mas malakas lang kaysa Earth Class Late Phase Peak. Ang Mystic Late Phase Peak at Earth Class Early Phase ay dalawang ganap na magkaibang konsepto na naranasan na mismo ni Terence. Ang pagbabago sa lakas sa bawat pangunahing antas ay isang qualitative leap. 2,363. Kaya ang baldado na Elderby sa pagkakataong ito ay para lamang takutin ang hidden house na si Hale mula sa paggawa ng gulo sa lungsod ng Stonegate, hindi pa ito ang tamang oras para gawin iyon. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay isang Earth Class mid-phase lamang, kailangan niyang lumakas kung gusto niyang patayin ang matanda. Sa mga tuntunin ng lakas, gayunpaman, si Terence ay na-stuck sa kalagitnaan ng Earth Class sa loob ng mahabang panahon. Mula sa Hidden House Summit hanggang ngayon, ang lakas ni Terence ay naging matatag at tumaas, lalo na sa matinding pakikipaglaban sa ikalimang gwardya, ang head guard, Lowell, at ang ikatlong ulo. Nahawakan na niya ang pader ng Mid-Earth Class Peak, pero medyo malayo pa siya. Ito ay tulad ng huling dayami na nakabasag sa likod ng kamelyo. Kung wala ang dayami na iyon, hindi mahuhulog ang kamelyo. Inaasahan niya na bago ang pagsusulit, maaari siyang magsanay sa melisa ng mas matagal, at makarating sa Earth Class Mid-Phase Peak. Inisip ni Terence na medyo madumi ito, hindi niya gustong yakapin ang isang babae habang nagsasanay, kung tutuusin. Gusto ba niyang mag-practice pa, o mas gusto niyang yakapin si Melissa? Umiling siya at isinantabi muna ang iniisip. Kinuha niya ang supplementary combat technique na Spring Rain, na kinopya niya mula sa Hidden House Han at binuksan ito, pinag-aaralan ang sining at chant. Maaaring mabawi ng unang tindig ang tibay at chi ng isang tao. Hanggat maa-activate ni Terence ang unang paninindigan, malulutas niya ang problema ni Jenny, ngunit para sa kaligtasan, kabisado ni Terence ang unang 10 paninindigan. Maganda ang memorya ni Terence sa simula, at hindi ganoon kahaba ang 10 talata. Ilang sandali lang ang itinagal niya. Nang matapos, ibinaba ni Terence ang kopya at nagsimulang maghanda para sa unang tindig, tagsibol na ulan. Hindi naging mahirap para kay Terence na i-activate ang unang tindig, ngunit kailangan nito ang parehong tubig at mga elemento ng kahoy upang ma-activate. Tila hindi lahat ay maaaring linangin ang martial skill na ito. Kung ang isang sekta ay maaaring linangin ang napakaraming mga mandirigma ng kamatayan na may mga katangian ng tubig at kahoy, kung gayon ang sukat ng sekta na ito ay hindi maaaring maliitin. Maiisip ng isa kung gaano kalakas ang mga sekta na iyon sa totoong sinaunang panahon. Hindi kalabisan kung sabihin na maraming eksperto. Sa panahong ito kung saan ang Sky Class Masters ay bihira tulad ng Phoenix Feathers at Water Chestnut Horns, wala pang 3 digit ang Sky Class Masters. Noong unang panahon, ang Sky Class Masters ay kasing karaniwan ng mga aso, at higit sa Sky Class, ang maalamat na Sky Path Masters ay ang tunay na Masters. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang chi ng natural na mundo ay nagiging payat at payat, hindi pa banggitin ang Sky Class, kahit ang Mystic o Earth Class ay mga Masters na tanging mga bahay na tulad ng mga nakatagong bahay ang maaaring magkaroon. Pagkatapos bumantong hininga, sinimulan ni Terence na i-activate ito. Siyempre,
Medyo kinakabahan pa rin si Terence, dahil nililimitahan ng skill na ito ang kanyang body type, wood element, water element. Batay sa katotohanan na maaari niyang gamitin ang Wildfire Fist, ang libong pagbabago ng kahoy at kagubatan, at lumikha ng espasyo ng Jade, ang kanyang katawan ay dapat na mga elemento ng metal, kahoy, at apoy. Ngunit ngayon, ang martial art technique na ito ay limitado sa elemento ng tubig. Nagkaroon ba siya ng water element body? Si Terence mismo ay hindi naniniwala dito. Ang mga alchemist na may dalawang elemental na pangangatawan ay napakabihirang, at ang mga peking may tatlong elementong pangangatawan ay karaniwang wala. Anong uri ng konsepto ang isang apat na elementong pangangatawan? Ngunit si Terence ay hindi sumuko ng ganoon lang. Sinundan niya ang pag-awit ng Spring Rain at sinimulan itong iikot sa kanyang katawan. Normal na gumagana ang chant, ngunit hindi niya alam kung gagana ito o hindi. Spring Rain mula sa langit, unang anyo. Sinundan ni Terence ang mga tagubilin sa manual at ginamit ang unang anyo ng ulan sa tagsibol. Ngunit sa sumunod na sandali, namula ang mukha ni Terence. Hindi ito nagtagumpay, nabigo ang pag-activate. Hindi makapaniwalang tumingin si Terence sa kanyang mga kamay. Kitang-kita niya ang kapangyarihan ng chant na nagmumula sa kanyang mga kamay, ngunit natigil ito sa sandaling iyon. Imposible, paano ito magiging posible? Sa sandaling i-activate niya ito, sigurado si Terence na magtatagumpay ito. Pagkatapos ng lahat, ang sining ng practitioner ay ginawa na ang chi sa kanyang katawan sa kapangyarihan ng kasanayan at ipinadala ito sa mga meridian ng kanyang palad. Akmang isa-aktibo niya ito, ngunit nabigo siya. Sa pag-iisip na iyon, sinimulan muli ni Terence ang pag-ulan ng tagsibol, sinusubukan na buhayin ito sa pangalawang pagkakataon. Ang resulta ay kabiguan pa rin. Dahil sa resultang ito, namutla si Terence, na palaging matagumpay sa pag-activate ng mga kasanayan. Dati, dahil mayroon siyang all-purpose skill, naisip ni Terence na kaya niyang i-activate ang anumang skill, kahit ano pa iyon. Lalo na pagkatapos niyang pagsamahin ang libong pagbabago ng kahoy at kagubatan at 5 elemento ng 8 trigrams palm, pati na rin ang Wildfire Fist at 5 elemento ng 8 trigrams palm, naramdaman ni Terence na maaari niyang i-activate ang anumang kasanayan. Ngunit ang sitwasyon ngayon ay isang malaking dagok kay Terence. Bumagsak ang ulan sa tagsibol mula sa langit, at hindi niya ito ma-activate. At ito ay isang kasanayan na napakahalaga kay Terence, masyadong hindi niya ito magagamit. Dahil dito, labis na nanlumo si Terence. Hindi kaya talaga wala siyang water attribute sa kanyang katawan, at ang omnipotent martial skill ay based din sa attribute sa kanyang katawan. Kung mayroon siyang katangiang ito sa kanyang katawan, matagumpay niyang may activate ang martial skill, ngunit kung wala siyang katangiang ito, hindi niya ito maa-activate. Sa sandaling pumasok sa isip niya ang pag-iisip, alam ni Terence na medyo malapit na ang hula niya. Bumantong hininga, tumalikod si Terence at lumabas ng silid, hindi na ipinagpatuloy ang pag-aaral sa ulan. Alam niyang pamilyar na siya sa sining, at may dahilan kung bakit hindi niya ito magagamit. Shield bro, labas ka na. Nakita ni Yasi si Terence na lumabas ng kwarto at tumalon mula sa sofa, wala ka pang nakakapagkwento kay Yasi. Nagkulong si Terence sa kanyang silid sa sandaling nakauwi siya, at hindi masyadong masaya si Yasi na hindi niya nakausap si Cheryl at Yasi pagkatapos niyang bumalik mula sa Wulong Haote. Yasi, may ginagawa si Terence, nag-aaral siya ng isang kasanayan, paano siya magkakaroon ng oras para magkwento sa iyo? Hinailan ni Cheryl si Yasi pabalik sa sofa at lumingon kay Terence. Terence, wala kang dapat alalahanin sa kanya, go do your work. Wala lang. Nagkataon lang na libre ako sa ganitong oras. I'll tell you guys about the trip to the Wulong Haote Mountain Range. Ngumiti si Terence at umupo sa tabi ni Cheryl at Yasi. Gayunpaman, marami akong nasaktan sa paglalakbay na ito. Huwag mong sasabihin sa iba pagkatapos kitang makausap. 2,364. N. Natuwa si Cheryl. Gusto niyang marinig ang kwento ni Terence ngunit ayaw niyang matakpan ito. Shigler at Yasi, narinig mo yon. Malaki ang bibig Yasi. Kinakausap kita. Ayos lang kung ayaw mong sabihin, si Yasi ay sekreto rin, walang makakakuha ng kahit ano sa kanya kung ayaw niya. Mahinang sabi ni Yasi. Totoo iyan.
Nakakagulat na hindi nakipagtalo si Cheryl sa pagkakataong ito dahil ito ang katotohanan. Kung ayaw ni Yasi na pag-usapan ito, hindi niya sasabihin kahit anong tanong mo. Hehe, naramdaman ni Terence na ito ay isang napakainit na buhay habang pinapanood ang magkapatid na nagtatalo. Sa tuwing lalabas siya at magpapatahimik, maiisip niya ang mainit na tagpong ito. Ganito ba ang pakiramdam ng homesickness? Ito ba ay kanyang tahanan? Minsan, mararamdaman ni Terence na siya ay miyembro ng villa na ito, ang kanyang damdamin para sa lugar na ito ay higit pa sa West Star Village. Ang pananabik niya sa lugar na ito ay higit pa sa West Star Village. Si Old Linford ang tanging taong na-miss niya sa West Star Village, ngunit hindi niya ito na-miss. Sa nayon, ang matandang Linford ay hindi matatalo. Ito rin ang dahilan kung bakit hihilingin sa kanya ng matandang Linford na bumalik at sumilong sa tuwing may problema siya. Ang dahilan ay katulad ng kay Galton, ngunit ang matandang Linford ay mas seryoso. Sinabi ni Terence kina Miss at Yasi ang tungkol sa kanyang karanasan sa kabundukan, mas nakakagulat pa ito kaysa sa pagsubok sa Ice Palace. Mas malakas pa ang kalaban, at mas nakakatakot ang bawat hakbang. Ngunit may ilang mahahalagang bagay na hindi niya sinabi, tulad ng background ni Jelly, ang apoy na lion, ang Sky-class spider, at ang secrets of the sky. Natigilan sina Yasi at Cheryl nang matapos si Terence. Hindi nila akalain na si Terence ay magkakaroon ng makitid na pagtaka sa pagkakataong ito. Kahit na nilaktawan ni Terence ang maraming mapanganib na sitwasyon, sapat pa rin ang buong proseso para manginig ang mga tao. Terence, bakit napakadelikado? Sa susunod, huwag ka na lang magpadala ng sinuman para hanapin ka. Nagsisimula ng maging emosyonal si Cheryl bakit itataya ni Terence ang kanyang buhay kasama siya. At naging mapanganib iyon. Hehe. She's my good friend. Nakangiting sabi ni Terence. That won't do. What if something happened to you? What about me and Yasi? Sinong magpoprotekta sa atin? Muling sumiklab ang matagal nang itinatagong init ng ulo ng batang si Miss. Ayoko. Nakakuha din ako ng ilang mga benepisyo, sabi ni Terence. Cheryl says, actually, laging lumalakas si Shield Bro sa panganib at lumalagpas sa limitasyon niya. Dapat hindi natin siya pinigilan. Biglang sabi ni Yasi. Nagtataka namang tumingin si Cheryl kay Yasi na parabang hindi niya kilala kung sino siya. Kapag lumakas lang ang Shield Bro, mapoprotektahan niya tayo, maprotektahan tayo magpakailanman. Patuloy ni Yasi. Ito ang unang pagkakataon na nagsabi siya ng napakalalim at pilosopo. Ito ay ganap na naiiba mula sa nakaraang Yasi. Tumingin si Terence kay Yasi, nagulat din. Palagi siyang tumatawa at nagbibiro kapag ipinapaliwanag nito ang paglalakbay sa kanya, at bihira itong magsalita sa ganoong seryosong tono. Gayunpaman, hindi nakipagtalo ang binibining si Terence ang lumikha ng nagngangalit na apoy na bagwa pa ang batay sa martial arts ni Lowell, at napilayan niya ang nakatatandang B sa isang galaw. Talagang naging mas malakas si Terence. Kung dati, hindi makakamit ni Terence ang Earth-class late phase peak na mas mataas kaysa sa kanya sa isang galaw. Yasi, baka tama ka, tumango si Cheryl bago bumaling kay Terence. Kung gayon, mag-iingat ka sa susunod. Ay pangako mo sa akin at kay Yasi na mabubuhay kayo. Huwag kang magsapalaran. Ngumiti si Terence. Naramdaman niya ang pag-aalaga at pag-aalala ni Miss, at uminit ang kanyang puso. Kaya lang hindi na niya alam kung paano ay define ang relasyon nila ni Miss. Noong una, napakasimple lang ng kanilang relasyon, isang amo at tagasunod lang, ngunit nang maglaon, parang magkaibigan na sila, dahil hindi na gumamit ng mapang-utos na tono ang Miss para kausapin si Terence. At saka, hanggang ngayon, parang magkaibigan sila. Pero parang hindi naman. Ito ay napakadalisay at hindi maliwanag. Gayunpaman, kahit na ano, ang pakiramdam na ito ay napakabuti. Shield Bro, bakit hindi ka mag-shopping kasama namin ni Cheryl sis bukas? Matagal na tayong hindi namimili. Takot kami sa mga masasamang tao kapag wala ka sa bahay, kaya wala kaming lakas ng loob na lumabas. Hindi naging madali ang pagpasok sa kolehiyo, at ngayon ay mas kaunti na ang trabaho ko. Ang katapusan ng linggo ay mas malala kaysa noong nasa Starfield ako. Sabi ni Yasi. Sige. Tumango si Terence.
Marami siyang dapat gawin kamakailan, sunod-sunod. Dumating siya sa lungsod ng Stonegate, una ang Hidden House Summit, at pagkatapos ay ang Wulong Hautay Mountain Range. Wala siyang gaanong oras para makasama si Yasi at ang Miss. Oh, kalasag bro, ikaw ang pinakamahusay. Masayang tumawag si Yasi. Walang sinabi si Cheryl, ngunit isang flash ng pagtataka ang bumungad sa kanyang mga mata. Lumipas ang gabi sa katahimikan, at si Terence ay nagmaneho palabas ng villa kasama sina Cheryl at Yasi sakay ng kanyang Grand Cherokee kinaumagahan. Sa tabi, sa villa ni Jenny, si Jenny ay nakatayo sa tabi ng bintana na may agrabyado na ekspresyon at winageyway ang kanyang kamao. Terence bro? Hindi mo man lang inilabas si Jenny para maglaro, at pinaghirapan kanya, Gayunpaman, pagkatapos magreklamo, kinuha muli ni Jenny ang kanyang tablet computer at tiningnan ito. Sa oras na ito, tumunog ang kanyang telepono. Inilabas ni Jenny ang kanyang telepono at sinipat ang caller ID. Sinagot niya ang tawag ng hindi kumukumot. Dad! Jenny, kumusta ka na? Hindi naman masama ang buhay universidad mo, di ba? Ang nasa telepono ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ito ang ama ni Jenny. Ayos lang. Iba lang ang faculty ng plant medicine kumpara sa nakilala ko dati. Medyo mahirap matutunan pagkatapos kong tumuntong sa isa pang major. Kakailanganin ng maraming pagsisikap para gamitin ang utak ko. Sabi ni Jenny habang hinihimas ang masakit na mga templo. Kamakailan, pinag-aaralan niya ang sining ng pagpipino ng tableta araw at gabi at nag-aksaya ng hindi mabilang na mga selula ng utak. Hehe, sino ba ang nagtanong sa iyo na pumunta sa propesyon na ito sa huling minuto? Hindi ba't ito rin sa Departamento ng Ekonomiya? Nagkataon na ang iyong malakas na suit. Nakangiting sabi ni Father Han. Iba naman. Anyway, I quite like this major. Nakangiting sabi ni Jenny. Basta gusto mo. Tumango si Father Han at hindi na nagsalita pa. Yes, it's my own choice. Dad, you don't have to worry about it. Sabi ni Jenny. Do I need to worry? You're the least worried about our family. By the way, how's little Chow? Nakangiting tanong ni Father Han. Sigh, siya pa rin. Isa lang siyang bookworm na marunong lang magbasa at hindi masyadong sumasali sa mga school activities. Medyo nalungkot si Jenny nang maisip niya si Chito. Talagang hindi niya pinapansin ang labas ng mundo at nakatuon lamang siya sa pagbabasa ng mga aklat ng mga pantas. Ngunit kailangan niyang magbago ng dahan-dahan. 2,365. Kung nandito si Terence o sino mang nakakakilala kay Jenny, magugulat sila. Hindi ba bookworm din si Jenny? Gayunpaman, napaka-normal ni Jenny sa sandaling ito. Siya ay napaka-normal at hindi uto o cute sa lahat. Ipapaubaya ko na sayo ang tabi ni Chow. Sabi ni Father Han, okay, tama na. May negosyo akong pag-uusapan dito. Masyadong mahirap hanapin ang mga halamang gamot na hiniling mo sa akin. Kung tungkol sa kulay na bakal, asul na kristal na pulbos, at purong dilaw na jade, hindi ko pa narinig ang mga ito. It's fine. Take your time. It's best if you can find it. I want to give him a surprise. Sabi ni Jenny. I'll try my best. Ibaba ko muna. Ibinaba ni Father Han ang telepono. Ibinaba ni Jenny ang telepono at kinuha ang tablet sa tabi niya, bumalik sa dati niyang bookworm look. Ang Stonegate ay isang panlalawigang lungsod, at ang kalye ng negosyo ay ganap na naiiba sa Starfield. Ito ay mas maunlad at maayos dito, kasama ang lahat ng uri ng mga tindahan na nagbebenta ng mga internasyonal at lokal na tatak. Mayroong lahat ng uri ng mga sikat na kotse sa parking lot, at ang Grand Cherokee ni Terence ay hindi gaanong kapansin-pansin kung ikukumpara. Sa hindi kalayuan, isang Audi TT ang nakaparada sa katabing parking space. Medyo natarante ang ekspresyon ni Terence parang bumalik siya sa Starfield, kasama sina Cheryl at Yasi palabas, at nakilala si Trixie sa unang pagkakataon. Kaya lang, ang driver ng Audi TT ay isang matabang babae, at nabasag ang pantasya ni Terence. Umiling si Terence, nakaramdam ng kaunting panlulumo. Trixie.
Naisip niya na kapag natutunan niya ang ulan ng tagsibol, matutulungan niya si Jenny na gumawa ng mga table tasks, ngunit ngayon ay tila nasira ang panaginip na iyon. Kailan siya makakagawa ng mga third class na table tasks? Sa hitsura nito, ang tanging paraan ay para siya mismo ang sumulong sa Sky Class, pagkatapos ay tulungan si Jenny na maabot ang Earth Class sa late phase peak, at pagkatapos ay hanapin siya ng Chi Gathering Pill. Iyon ang tanging paraan. Gayunpaman, mahaba pa ang kanyang lalakbayin bago niya maabot ang Sky Class, at ang mga Chi Gathering Pills ay hindi madaling mahanap. Nag-aalangan si Terence tungkol sa Sky Elixir Sec Test. Sa pagkakataong ito, gusto niya ng colored steel, blue crystal powder, at purong dilaw na jade, pero parang mas sulit ang Chi Gathering Pill. Si Terence ay nahuli sa isang dilema, siya ay sumasakit ang ulo. Sa katunayan, nasiyahan ang Miss at Yasi sa proseso ng pamimili. Wala naman silang kailangan bilhin lalo na pagpasok nila sa university. Si Cheryl at Yasi ay mas mababa ang loob. Bagamat tinawag silang mga school beauties, ayaw nilang makaakit ng atensyon. Hindi nila gustong magdulot ng hindi kinakailangang gulo kay Terence. Kung tutuusin, mas maraming tao ngayon sa universidad. Sila ay nagmula sa iba't ibang panig ng mundo, at may mga tao mula sa lahat ng uri ng pinagmulan. Hindi ito tulad ng Starfield, noong sila ay nasa isang pribadong high school sa ilalim ng mga industriya ng Pablo, kung saan ang dalawa ay hindi masyadong mag-alala. Pagkidnap. Tulong. Pawo. Isang sigaw ang pumutol sa pag-iisip ni Terence. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang matabang babae mula sa Audi na hinawakan sa kwelyo ng isang lalaki na tumalon mula sa isang hindi lisensyadong Mercedes-Benz. Tinakpan niya ng isang kamay ang bibig niya at pinasok siya sa van. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Matapos may pasok ang matabang babae sa Mercedes-Benz, sumakay din ang matipunong lalaki sa kotse, at ang Mercedes-Benz ay umalis. Kumunat ang noo ni Terence. Kung gusto niyang pigilan siya, magagawa niya, pero hindi niya ginawa. Hindi niya kilala ang matabang babaeng ito, at kasama niya sa pamimili ang Miss at Yasi. Hindi niya hahayaang maantala siya ng ganito. Si Terence ay walang anumang sigasig, nakatingin lamang sa Mercedes-Benz na nagmamaneho ng walang pakialam at hindi na pinansin. Bakit itong itim na van na ito ay pareho sa isang kumidnap kay Melissa? Wala silang plaka, at ang modelo ay pareho. Nagulat na sabi ni Yasi. Pwede ba ang parehong grupo ng mga tao? Napansin din ito ni Cheryl at nagulat. Mukhang Mercedes-Benz B200. Ang modus operandi ay magkatulad. Kumurap-kurap si Terence, hindi pa niya tinanong si Chester at Elder Pitts tungkol sa pagkidnap kay Melissa ng detalyado, ngunit hindi niya akalain na ang kaso ng kidnapping sa downtown na ito ay may kaugnayan kay Melissa. Sa kasong iyon, mas malamang na ito ay isang pagkakataon. Hindi kilala ni Terence ang matabang babae, at tila hindi siya pamilyar sa paraan ng pagkidnap. Let's go? Wala itong kinalaman sa atin. Mahinang sabi ni Terence sa dalawa. Si Cheryl at Yasi ay hindi gustong maging abala at tumango. Maghahanda na sana sila para sa pagdating ni Terence nang sumugod ang isang pulis na nagpapatrolya sa Commercial Street at sumigaw kay Terence at sa iba pa, lahat, huwag ka munang umalis. Saksi tayong lahat. Pwede ba kayong kumuha ng pahayag? Hindi inisip ni Terence na may kabuluhan ang pagkuha ng mga tala tulad nito, ngunit wala siyang pagpipilian. Huminto siya sa paglalakad kasama sina Cheryl at Yasi. Pagkatapos nito, tinanong ng dalawang pulis si Terence tungkol sa kidnapping. Ang kwento ng lahat ay halos pareho, ito ay isang itim na Benz B200 na walang plaka na inagaw ang matabang babae mula sa Audi TT. Tungkol naman sa iba pang detalye, walang pumapansin sa kanila dahil lahat sila ay takot na takot ng mga sandaling iyon. Gayunpaman, isang cheetah SUV ang dumating kaagad at huminto sa pinangyarihan. Bumaba sa sasakyan ang magiting na kanta na Amara at ang seryosong si Wayne. Kanta ng kapitan. Sumaludo ang dalawang pulis at ibinigay ang pahayag kay Amara. How's the situation? May pagkakatulad ba sa mga naunang kaso? Naisip agad ni Amara ang mga kaso ng kidnapping na nangyari noon. Medyo.
Ito ay isang itim, walang lisensyang Mercedes-Benz B200 business car. But the crime scene this time is not near the university town, one of the petroleum police officers said. We can't rule out the possibility that someone deliberately confused us and used the same vehicle to commit the crime. Tumango si Amara. Ito ay totoo, maraming tao ang nakakaalam kung sino ang kotse mula sa mga nakaraang kaso ng kidnapper. Kung may pumili ng parehong kotse, malito ang pulis. Naimbestigahan mo na ba ang pagkakakilanlan ng hostage? Tanong ni Amara. We've checked the car number of her car, pero wala pang feedback. We're still questioning the witnesses. Sabi ng nagpapatrulyang pulis. Tumango si Amara at tumingin sa mga saksi. Nang makita niya si Terence, lumiwanag ang kanyang mga mata, at tumalon ang kanyang puso. 2,366. Hindi naisip ni Amara na humingi ng tulong kay Terence, ngunit umalis siya sa bahay kanina, at nalaman niya ito mula sa kaso ni Melissa. Kaya pala hindi niya ito na-contact. Ngayong nakabalik na si Terence, natural na hindi niya ito pakakawalan. Nag-aalala siya tungkol sa kaso kamakailan, kaya paanong hindi siya magtatanong tungkol sa kanya kapag nakita niya siya. Terence. Sabi ni Amara habang naglalakad. Hinawakan ni Terence ang kanyang ilong at mapait na ngumiti. Parang mas ayaw niyang makialam sa negosyo ng iba, mas lalong dumarating ang gulo sa kanya. Amara, nagkataon lang. Walang magawang sabi ni Terence. Nagkataon lang ba? Hindi mo man lang ako kinontak pagbalik mo. Medyo nalungkot si Amara, lalo na nang makita niya si Terence na dinadala ang Miss Atiasi shopping. Wala akong oras, ngunit tiyak na makikipag-ugnay ako sa iyo. Hindi nagsisinungaling si Terence kay Amara, mayroon siyang maliit na tea gathering pill sa kanyang mga kamay, at hindi niya ito basta-basta maibibigay kay Amara matapos itong ibigay ni Chester sa kanya. Talaga. Tiningnan ni Amara sina Miss Atiasi, at nalaman na ang dalawa ay walang anumang puot sa isa't isa. Ang relasyon ni Amara kina Cheryl Atiasi, sa kabilang banda, ay bumuti ng husto, hindi na kasing sama ng dati. Totoo. Pero dapat bumalik ka muna sa negosyo, tumango si Terence. Tumango si Amara, ngunit nagtanong, may iniisip ka bang mga pinaghihinalaan? Kakabalik ko lang. Pangatlong araw pa lang ngayon. How could I have any suspects? Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. I see. Napabuntong hininga si Amara sa pagkabigo, ngunit alam niya na ito ay makatwiran. Pagkatapos ng lahat, bumalik lang si Terence at wala siyang masyadong alam tungkol dito. Sige, mag-shopping muna kayo. Taken kita mamaya. Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Tumango si Terence at umalis kasama sina Cheryl at Yasi. Bahagyang nadismaya si Amara, ngunit may tiyagang pinagdaanan niya ang pahayag, ipinakita rin sa kanya ang impormasyon ng hostage. Si Lay Siling ay anak ni Damian, ang pangulo ng Silangang Dagat Chamber of Commerce. Siya ay isang senior na estudyante sa Eastern Sea Foreign Language Business College at nagmaneho ng Audi TT sports car. Malamang nandito siya para mamili ngayon. Bumilis ang tibok ng puso ni Amara sa impormasyon, isa pang estudyante. Bukod dito, siya ay anak ng isang mayamang mangangalakal. May sapat na pagkakatulad sa mga nakaraang kaso. Mukhang pera pa rin ang habol ng kabilang partido. Walang pagpipilian si Amara kundi makipag-ugnayan kay Damian. Si Damian ay nagtatago sa bahay ng pamilya Hale upang aipak ang kanyang mga bag at maghanda sa paglalakbay sa Jeden City upang magsimula ng bagong karera sa negosyo. Biglang nag-ring ang phone niya. Ito ay isang hindi kilalang numero. Hello, ako si Damian. Hindi ito nang ahas na tanggihan ni Damian. Natakot siya na si Terence iyon. Damian. Ako si Amara mula sa Criminal Investigation Department ng Stonegate City. Ang anak mo ay kinidnap lang sa Business Street, pwede ka bang pumunta sa Starfield Police Station? Tanong ni Amara. Ano? Nakidnap ang anak ko. Natigilan si Damian. Hindi siya makapaniwala. Bagamat alam ni Damian ang mga nakaraang kaso ng kidnapong sa Eastern Sea City, hindi niya akalain na may maglalakas loob na kidnapin ang kanyang anak na babae.
Pagkatapos ng lahat, hindi siya ang presidente ng Eastern Sea Chamber of Commerce, ngunit ang nakatagong tagapagsalita ng pamilya Hale. Kung tutusin, naglakas loob pa ang kidnapper na kidnapin ang anak ng isang gang leader, kaya natural na hindi siya matatakot sa kanya, ang presidente ng isang Chamber of Commerce. Gayunpaman, hindi siya naniniwala na may maglalakas loob na pukawin ang Hidden House Hale. Ang kanyang pagkakakilanlan at background ay hindi isang lihim, at ang mga kidnapper na iyon ay natural na mag-iimbestiga sa background na ito bago siya kidnapin. Oo, dapat kapareho ng grupo ng mga sospek ang mga naunang kaso ng kidnapping, kaya pinaponte kita. Sabi ni Amara. Hintayin mo ako, pupunta ako dyan. Medyo nanlumo si Damian. Nawalan lang siya ng kapangyarihan at nakidnap ang anak niya. This was too much of a scam, it was really an unlucky year. Gayunpaman, bago makapagmaneho si Damian sa istasyon ng pulisya ng Stonegate, tumawag muna ang mga kidnapper. Damian. Sa kabilang dulo ng telepono, isang nakakatalim na boses na binago ng isang voice changer ang dumating. Ikaw. Sino ka? Tumibok ang puso ni Damian nang malabo niyang nahulaan ang isang bagay. Maghanda ka ng 20 milyon, kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite. There's no need to doubt our credibility, malamig na sabi ng kabilang partido. Dapat narinig mo na ang mga nakaraang kaso ng kidnapping. Siyempre, kung hindi ka makikipagtulungan, wala tayong magagawa kundi patayin ang bihag. Teka lang. Wala akong 20 milyon. Sabi ni Damian na may mapait na mukha. Hindi. Bilang presidente ng Chamber of Commerce, napakarami mong negosyong nasa ilalim mo, pero wala ka man lang 20 milyon. Sinong pinagluloko mo? Naiinip na ang kabilang partido matapos marinig ang mga salita ni Damian. He snorted coldly and said, kung ayaw mong may mangyari sa iyo, ilabas mo ang pera. Huwag mong isipin na hindi ko alam background mo. Wala ka bang 20 milyon? Ako. Hindi inaasahan ni Damian na malalaman pa ng kabilang partido ang kanyang tinatagong pagkatao. Tila ang kabilang partido ay naglakas loob na kidnapin ang kanyang anak na babae dahil wala siyang pakialam sa kanyang pagkakakilanlan. Hindi na ako ang presidente ng Chamber of Commerce. Natanggal na ako. Hindi na ako kailangan ng nakatagong pamilya Hale. Wala na akong pera. Wala akong pakialam dyan, bitawan mo siya kapag nakita mo ang pera, at patayin mo siya kapag wala kang pera sa loob ng 24 na oras. Ngumuso ang kabilang partido at ibinaba ang tawag. Ito. Walang magawa si Damian. Gusto niyang humingi ng tulong sa Hidden House na si Hale, ngunit naalala niyang nasaktan niya si Terence noon. Ang nakatagong bahay na si Hale ay malamang na hindi tatayo para sa kanya, at halatang hindi natatakot ang tao sa nakatagong bahay na si Hale. Kung iisipin ng panahon na ang golden class bodyguard ng anak na babae ng sugarol ay napilayan ng kidnapper, ang tao ay dapat na isang matigas. Hindi niya lang alam kung anong puwersa iyon. Kahit anong mangyari, sumugod pa rin si Damian sa Stonegate Police Station. Habang nasa daan, iniisip niya kung paano kakausapin ang Hidden House na si Hale para matulungan sila. Pagkatapos makipaghiwalay kay Amara, dinala ni Terence sina Cheryl at Yasi sa malapit na shopping mall. Buong umaga ay walang binili, at nagtanghal iyan ang tatlo sa isang restaurant sa mall. Pagkatapos kumain, umiinom si Cheryl ng kanyang matamis na sopas, habang si Yasi ay nakatingin kay Terence sa kanyang malalaking mata, na parang may gustong sabihin, ngunit tumigil. Anong gusto mong gawin? Tanong ni Terence. Balita ko may casino sa basement ng building na to, pero hindi pa ako nakakapunta doon. Shield bro? Pwede mo ba kaming dalhin doon ni Cheryl sis? Naaawang sabi ni Yasi. Isang casino. Kumurap-kurap si Terence, hindi niya akalain na may casino sa ibaba mismo ng gusali. Oo. Sinabi sa akin ng mga kaklase ko sa school na may casino daw sa ibaba. Tumango si Yasi. 2,367. Yasi, I don't think it's a good idea to go to that place. Si Daddy ay ayaw ng mga sugarol. Si Cheryl ay curious, pero hindi niya akalain na ang pagsusugal ay isang magandang bagay.
Cheryl sis, titingnan lang namin. Matagal na kaming hindi lumalabas. Niyugyug ni Yasi ang braso ni Cheryl at nagmamakaawa. Ito. Tumingin si Cheryl kay Terence. Then let's go and take a look. But a small bet is good for the mood. Huwag masyadong tumaya, just have some fun. Si Terence ay walang gaanong interes sa pagsusugal, at siya ay isang scammer. Para naman sa Miss at Yasi, hindi naman big deal kung gusto nilang maranasan ito. Nako, alam kong si Shield bro ang pinakamagaling kay Yasi. Masayang sabi ni Yasi habang nakataas ang dalawang kamay bilang pagsang-ayon. Bilisan mo inumin mo yang matamis mong sabaw, lalamag ka na. Walang magawang sabi ni Cheryl. Okay. But Yasi need to go to the washroom to empty her stomach. Nakangiting inilagay ni Yasi ang phone niya sa bulsa at tumakbo papunta sa washroom. Hindi ka ba nahihiya? Sinasabi mo ang lahat. Kumunat ang noo ni Cheryl. Hehe, ayos lang. Nakangiting sabi ni Terence. Layaw mo siya buong araw. Malapit ka ng magkatawang tao ng Diablo. Walang magawang sabi ni Cheryl. Kung hindi ako nagpakita, hindi siya ang demonyong nagkatawang tao. Walang magawa si Terence. Samantala, sinunod na ni Glade ang utos ng kanyang ama at natagpuan si Lorilyn. Papunta siya sa bahay ng nanay ni Lorilyn. Ito ang unang pagkakataon na makikita niya ito pagkatapos niyang iwanan siya. Walang kahit isang katiting na emosyon si Glade kay Nanay Melay, laruan lang siya nito, isang waiter na ginahasa matapos malasing. Wala siyang naramdamang guilt or apology towards her kung hindi dahil ginagamit siya sa pagkakataong ito, hindi man lang niya ito makikilala. Ngunit, para masigurado na tatawagan ni Mrs. Colton si Terence para sa tulong, kinailangan niyang gawing totoo ang kanyang sarili hanggat maaari. Kasabay nito, isang matandang lalaki ang nag-abot ng isang maliit na kahon sa isang batang babae at sinabing, ito ang gamot na iinuman mo sa oras na ito. Bilisan mo at lamunin mo yan. Tahimik na kinuha ng dalaga ang maliit na kahon at binuksan ito. Sa loob ay isang magandang bote ng gamot. Binuksan ng dalaga ang bote ng gamot at bumaantong hininga. Medyo komplikado ang ekspresyon niya habang nilunok ang gamot sa loob. Alam mo naman ang gagawin sa sinabi ko sa'yo, di ba? Tumingin ang matanda sa dalaga at nagtanong. Tumango ang dalaga na may maputlang mukha. Tumango ang matanda, saka sinabi sa dalaga, sige, alis na tayo. Naubos ni Yasi ang buong mangkok ng matamis na sopas nang wala sa oras, tinatapik ang kanyang buong tiyan habang nakangisi. Punta tayo sa kasino. Let's go, sabi niya. Tumango si Terence. Lumapit silang tatlo sa elevator at pinindot ang button para sa unang palapag ng basement. Siyempre, ang unang palapag ng basement ay isang supermarket, hindi isang kasino. Kung gusto nilang pumunta sa kasino, kailangan nilang bumaba mula sa isa pang daanan sa unang palapag ng basement, at ang mga nakakaalam lamang ang makakahanap nito. Si Yasi naman ay nakagawa na ng takdang aralin, alam niya kung saan ang pasukan. Dumating silang tatlo sa supermarket sa unang palapag ng basement. Sa halip na pumasok sa supermarket, naglakad sila patungo sa isang exit na lumalaban sa apoy na desyerto. Hindi ko alam na marami kang alam, Yasi. Medyo nagulat si Terence paano nahanap ni Yasi ang lugar na ito. Hehe, may manliligaw sa nakatatandang kapatid na si Cheryl sa klase. Nagyayabang siya sa harap namin ni Ate Cheryl palagi, sinasabing ilang milyon ang natalo niya sa kasino at napakayaman ng kanyang pamilya. Sagot ni Yasi. Oh, may humahabol sa'yo. Lumingon si Terence kay Cheryl. Hindi ko man lang pinansin, who knows what he's saying. Inosenteng umiling si Cheryl, hindi ko alam na may kasino pala dito. Haha. Tumawa si Terence. Kilala niya ang pagkatao ni Miss, at ganoon nga siya. Noong hinahabol siya ni Leandro, karamihan sa mga sinabi niya ay para kay Yasi. Tungkol naman kay Cheryl, hindi niya pinansin ang sinabi nito, wala namang gulo, di ba? Second generation rich kid pa lang siya, hindi kasing yaman ni Tito Chu ang pamilya niya, at wala siyang kwenta kumpara sa net worth ni Shield bro. Maliban kung wala sa isip si Cheryl sis, Shield lang ang hilig niya. Seryosong sabi ni Yasi.
Yasi, casino ka na lang, what's with all this nonsense? Tsaka, hindi ako pupunta. Sabi ni Cheryl sabay sipa sa kanya. Nako, hindi ko nasasabihin. Mabilis na tinakpan ni Yasi ang kanyang bibig. Naglakad silang tatlo sa safety passage at bababa na sana nang harangin sila ng dalawang security guard. Magalang nilang sinabi sa kanilang tatlo, "Hello, nasa ibaba ang bodega ng supermarket. Please tumigil ka na. Hindi tayo pupunta sa storeroom, magsasaya tayo." Sabi ni Yasi habang winuwagayway ang gold card sa kamay niya. Maghintay ng ilang sandali. Tiningnan ng security guard ang damit ng tatlong tao. Halatang dalawang mayamang babae at bodyguard ang mga ito, kaya kinuha niya ang walkie-talkie at nagsalita ng ilang salita, "May bisita tayo, mangyaring sumampa at I welcome siya." Hindi nagtagal, isang lalaking nakasuot ng maayos na suit ang umakyat sa hagdan. Tiningnan niya silang tatlo mula ulo hanggang paa, huminto ang mga mata sa diamond card na nasa kamay ni Yasi. Ngumiti siya, "3 distinguished guests, please." Sa kanyang karanasan, masasabi niya na ang card na nasa kamay ni Yasi ay mayroong hindi bababa sa $5,000,000, at isang batang babae na may hawak na card, ang kanilang katayuan ay maliwanag. Sila ang mga tipikal na tagapagmana ng mayayamang pamilya, at sila ang pinagmumula ng mga customer na sinusubukang akitin ng lugar na ito. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yasi ay ang pangalawang basement ay talagang isang bodega ng supermarket, hindi ang casino gaya ng naisip niya. Ito ay marahil upang pagtakpan ang casino at upang maiwasan ang investigasyon ng pulisya. Mabilis na dinala ng man in the black suit ang tatlo sa bodega at lumapit sa isang mukhang sirang pintong bakal. Pinindot niya ang remote control at dahan-daang bumangon ang bakal na pinto. Iba talaga ang eksena sa loob. Sa labas ay isang magulong bodega, ngunit sa loob ng bakal na pinto, mailalarawan lamang ito bilang kahanga-hanga. Sa loob ng bakal na pinto ay may hall na halos 1,000 square meters. Sa golden carpet, naroon ang lahat ng uri ng mga instrumentong pangmusika sa pagsusugal, roleta, 25 pinto, 21, orasan, baccarat, at lahat ng uri ng slot machine. Kung ikukumpara sa labas, ang bodega ay hindi kasing dilim ng dati, ngunit ito ay maliwanag. 2,368. Lalo na kung ihahambing sa masikip na bodega, ang sentral na air conditioning dito ay nagpaginhawa sa mga tao. Ang mga waiter sa pulang uniforme ay masigasig at maalalahanin, at maingat na tinatanggap ang bawat bisita. Ang mga dealer sa berdeng uniforme ay naglalakad pabalik-balik sa kasino, na ginagawa itong napakasigla. Ang laki ng ikinagulat ni Terence na punta na siya sa ilang kasino sa panahon ng kanyang misyon, ngunit ang isang ito ay hindi naman maliit. Bagamat hindi ito maikukumpara sa mga kasino tulad ng Macau at Las Vegas, isa pa rin ito sa pinakamahusay sa mga underground na kasino. 3 distinguished guests, please exchange your chips here. Ang man in the black suit ay gumawa ng mapang-akit na kilos, na nagpapahiwatig na si Terence at ang iba ay maaaring makipagpalitan ng chips sa counter. "Sige," sabi niya. "Salamat," tumango si Terence. "I wish the three of you a happy trip and a fruitful return." Bahagyang ngumiti ang man in the black suit at saka ginawa ang sarili niyang mga gamit. Siyempre, formalidad lang ang kanyang pagbabalik na may buong kargada. Napakakaunting mga tao na talagang nanalo ng pera sa kasino. "Huwag masyadong magbago, paglaruan mo lang ito," utos ni Terence. "Oh, tapos papalitan ko ng $100,000. Sabi ni Yasi pagkatapos ng ilang pag-iisip. Tumango si Terence. Ang $100,000 ay hindi isang maliit na halaga, ngunit talagang hindi ito magkano sa dalawang babae. Binigyan sila ni Pablo ng higit pa doon bilang pocket money. Pumunta si Yasi sa counter para makipagpalitan ng chips at bumalik na may dalang malaking tumpok ng chips na nagkakahalaga ng $1,000. Medyo nasasabik siya, "Cheryl sis, Shield bro, ano ang gusto ninyong laruin?" "Hindi ako naglalaro." Si Terence ay walang interes sa pagsusugal. "Maglalaro ka, manunood lang ako. Hindi ako marunong maglaro." Si Cheryl ay hindi pa nakakaalam ng mga bagay na ito noon, at narito lamang siya dahil sa curiosity. "Sige,"
Sabi niya. Hindi tumayo si Yasi sa seremonya at tumingin sa paligid ng mga entertainment facility sa bulwagan, let's go play on a Tiger phone. Simple at masaya. Ang buong pangalan ng Tiger Machine ay ang Horn-Eating Tiger Machine. Isa itong uri ng gambling machine na madalas na makikita sa mga kasino. Mayroong kahit na mga lugar ng libangan na nagdadalubhasa sa mga makina ng sungay. Ito ay napakakaraniwan, at masasabing halos lahat ng kasino ay may ganitong uri ng makina. Ang laro ay napakasimple. Kailangan mo lang ilagay ang sulok chip sa makina, at pagkatapos ay magkakaibang mga larawan ang lilito ng random. Kung ang pareho o tiyak na parehong larawan ay konektado kapag ang laro ay tumigil, ang manlalaro ay mananalo ayon sa mga logro. Ang ganitong uri ng makina ay tinatawag ding fruit machine o 777. Madali itong laruin, kaya sikat ito sa mga manunugal. Si Yasi ay hindi marunong makipaglaro sa ibang mga gambling machine, kaya natural, pinili niya ang ganitong uri ng makina. Kung ganoon ay tingnan natin. Sinundan ni Terence at Cheryl si Yasi sa isang lugar na may pader na puno ng mga corner Tiger machine. Mayroong maraming mga turista dito, at ito ay napakapopular, ngunit mayroong maraming mga makina. Nagkaroon pa ng espasyo. Nakahanap si Yasi ng makina at sinimulan itong paandarin. Madali itong masanay, kahit na ang mga bagong manlalaro ay maaaring makipaglaro dito. Nilaro ito ni Yasi ng ilang sandali, at matapos mawala ang ilang libong chips, natutunan niya kung paano ito paandarin. Siyempre, maaari ka ring mag-apply para sa tulong mula sa isang dealer, ngunit gusto ni Yasi na pag-aralan ito ng mag-isa. Si Cheryl ay nakatingin lang dito para masaya, habang si Terence naman ay walang magawa at tumingin-tingin sa mga pasilidad sa kasino. Kailangan niyang aminin na napakaganda ng sukat ng kasino, hindi ito mukhang simpleng underground na peking kasino. Mula sa bilang ng mga security guard, antas ng serbisyo ng mga waiter, at pamantayan ng dealer, malinaw na ang mga kawani sa kasino na ito ay sinanay sa tamang kasino. Ang may-ari ng isang kasino na tulad nito ay kailangang isang taong makapangyarihan, marahil ay isang big shot sa underworld ng lungsod ng Eastern Sea. Gayunpaman, walang intensyon si Terence na magdulot ng gulo. Sa sugal, ang isa ay handang manakit at ang isa naman ay handang magdusa. Hanggat hindi sila nandaya at hindi siya pinilit, ayaw ni Terence na maging Spider-Man. Naglaro sandali si Yasi, nanalo at natalo. Ngunit sa oras na ito, namumukod tangi ang matalinong utak at kakayahan ni Yasi na tuklasin si Yasi. Sinimulan ni Yasi na pag-aralan ang mga patakaran ng slot machine. Sa katunayan, hanggat ito ay isang computer na kinokontrol na makina ng pagsusugal, palaging may tiyak na panuntunan, ngunit ang panuntunang ito ay hindi isang bagay na matutuklasan ng mga ordinaryong tao. Nakakunot ang noo ni Glade habang naglalakad papasok sa lumang residential area. Kung hindi dahil sa kagustuhan ng kanyang ama, hindi siya mapupunta sa ganitong lugar sa kanyang buhay. Gayunpaman, nakaramdam lamang siya ng pagkasuklam, hindi pagkakasala. Si Lorilyn at ang kanyang ina ay parang mga estranghero sa kanya, at ang kanilang buhay ay walang kinalaman sa kanya. Ang Hidden House Hale ay isang pamilya na mas pinahahalagahan ang mga lalaki kaysa sa mga babae, at ito ang dahilan kung bakit si Irving, isang anak sa labas, ay maaaring umakyat sa tuktok, habang si Lorilyn ay isang pagan lamang para sa mga regalo. Dang dang dang. Kumatok si Glade sa sirang pintuan laban sa pagnanakaw. Ang bulok na amoy sa koridor ay pumuno sa kanya ng pagkasuklam. Ano ang lugar na ito? Sino te? Curious na tanong ni Melay linggo noon, at sumama si Lorilyn kay Lolo Zo para mamulot ng basura. Dapat walang tao sa pinto sa oras na ito. Ako ito. Hindi alam ni Glade kung paano ilarawan ang kanyang pagkakakilanlan, napigilan lamang niya ang pagkasuklam sa kanyang puso at ngumiti ng walang magawa, ama ni Lorilyn. Sabi niya. Ano? Natigilan ang ekspresyon ni Melay agad na huminto ang kamay niya na bubuksan na sana ang pinto. Medyo natulala siya. Nanginginig siya habang nakatingin sa peephole. Sa pamamagitan ng peephole, nakita niya ang isang mukha na nagpasakit sa kanyang puso, nag-aalala, at may kaunting puot. Gaya ng inaasahan, siya iyon.
Hindi man lang alam ni Nanay Colton ang kanyang pangalan o kung sino siya. Ang alam lang niya ay ginahasa siya nito at binigyan siya ng ilang libong dolyar pagkatapos noon. Pagkatapos noon, hindi na niya nakita ang taong ito. Kaya naman, hindi kailanman pinangarap ni Nanay Colton na muling lilito ang taong ito sa kanyang harapan. Ito ba ay isang mabuting bagay o isang masamang bagay? Bagamat mabait si Nanay Melay, nang makita niyang muli ang lalaking ito na misteryosong nagpakita sa harap ng kanyang bahay, nakabantay lang siya pagkatapos ng kanyang unang pagkasabik. Paano niya nahanap ang lugar na ito? At pagkatapos ng maraming taon, ano ang dahilan ng pagpunta niya rito? Higit sa lahat, paano niya nagawang tawagin ang pangalan ng maliit na Lorilyn? Kailangang malaman ng isa na nang ipanganak niya ang maliit na si Lorilyn, hindi alam ng taong ito. Ikaw. Anong ginagawa mo? Hindi kita kilala. Subconsciously sabi ni Melay. Buksan mo ang pinto, nandito ako para kausapin ka tungkol kay Lorilyn. Naisip ni Glade, ikaw *H, nagpapanggap ka pa ba? Hindi mo ba ako nakikilala? Kung hindi dahil sa plano ng pamilya, sa tingin mo ba papayag akong lumapit sa iyo? Lorilyn. Anong meron sa kanya? Nagulat si Nanay Melay, wala na siyang oras na pagdudahan ang intensyon ni Glade matapos marinig ang tungkol kay Lorilyn. Binuksan niya ang pinto ng may kalabog. 2,369. Muling nakita ni Nanay Colton ang mukha na ito ng malapitan, isang mukha na hindi niya malilimutan. Ito lang ang lalaki niya, at ang lalaking pinakaayaw niya. Ang lasing na pakikipagtalik ay nagdulot ng napakaraming taon ng paghihirap kay Lorilyn at sa kanyang anak na babae. Gaano kahirap para sa isang babae ang mag-isa na mag-alaga ng bata? Lorilyn, siya. Sigh, mahabang kwento. Nagkunwaring bumantong hininga si Glade. Down and out na lalaki ang ginagampanan niya ngayon, kaya kahit na nagmamaneho siya ng Mercedes-Benz, nakasuot siya ng punit-punit na damit, syempre, peke iyon. Anong meron kay Lorilyn? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Si Lorilyn ang buhay niya, at ngayong nag-aalangan si Glade, hindi niya namamalayan na may mali. Nagsimula ang lahat ng mahanap ko si Lorilyn. Nagsimulang gumawa ng mga bagay-bagay si Glade, pagkatapos kong matagpuan si Lorilyn, dinaluhan ko siya ng pagkain para ipahayag ang aking paghingi ng tawad sa lahat ng mga taon na ito. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ang aking kalaban ay lalapit sa akin. May utang ako sa kanya. Sa huli, kinuha niya si Lorilyn para bayaran ang utang niya, sinabi niyang babayaran niya ang utang ng kanyang ama. Ano? Nahuli na si Little Lorilyn. Natigilan si Mrs. Colton habang nakatitig sa Glade. Dahil sa pag-aalala niya para sa kanyang anak, nahihilo siya, nakalimutan niyang tanungin si Glade kung paano niya natagpuan si Lorilyn at ang lugar na ito. Ang tanging naiisip niya ay, ano ang dapat niyang gawin? Ano ang dapat niyang gawin? Oo, wala akong pagpipilian, kailangan kong pumunta at pag-usapan ito sa iyo. Ayaw magsalita ni Glade, ngunit tuwang-tuwa siya nang makita ang pagkabigla ni Mrs. Colton. Kung si Mrs. Colton ay hindi natatakot o hindi naniniwala sa kanya, kailangan niyang gumawa ng isang grupo ng mga kataranteduhan upang ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay napakadaling paniwalaan, na naniniwala sa kanya ng ganoon kadali. Then what should we do? You bastard, bakit mo hinanap si Lorilyn? It's been so many years and you have not come to see us. Bakit mo hinahanap si Lorilyn ngayon? Aren't you trying to harm her? Yung kaaway mo, anong gusto nilang gawin kay Lorilyn? Nabalisa si Melay. Sigh. I was just thinking of make it up to Little Che after so many years, pero sinong mag-aakalang darating ang kalaban? Sabi ni Glade na may mapait na mukha. Dinala niya si Lorilyn sa casino sa Commercial Street ng Stonegate City. Narinig ko na gusto niyang mapunta sa magandang panig ng Timog Silangang Asya na hari ng pagsusugal, si Highland, at iaalok si Lorilyn sa kanya. Hindi ko siya napigilan. Sigh, kasalanan ko ang lahat. Ano? Napatulala si Melay, hari ng pagsusugal ng Timog Silangang Asya. Anong kasino?
Ito ang nagparamdam sa kanya na ito ay malayo sa kanyang buhay. Wala itong kinalaman sa kanya. Para naman sa Southeast Asian King of Gamblers, dahil tinawag siyang King of Gamblers, dapat ay napakayaman at makapangyarihang big shot. Paano kayang makipagkumpetensya sa kanya ang isang ordinaryong mahinang babae na tulad niya? Talagang kinasusuklaman niya si Glade sa lahat ng panahon, bakit kailangan niyang pumunta ngayon? Ito ay isang kalamidad para sa kanya at sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, itinulak ni Kuya Zo ang pinto at tumakbo papasok. Sumigaw siya, grabe, grabe, Sister Melay, si Lorilyn ay inalis na. Ang hitsura ni Elder Zo ay natural na inayos, para maniwala si Nanay Colton. Kung si Elder Zo lang, baka hindi maniniwala si Nanay Colton ng ganoon kadali. Pagkatapos ng lahat, bakit ang isang maliit na batang babae na namumulot ng basura ay aalisin? Gayunpaman, iba ang hitsura ni Glade na gawa niyang guluhin ang isip ni Nanay Colton sa sandaling magpakita siya, at pagkatapos ay itinapon niya ang balitang inalis si Lorilyn, na nagdulot ng pagkalito kay Melay ni hindi niya naisip kung totoo ba ito o peke. Lalo na sa napapanahong hitsura ni Elder Zo, kinumpirma nito ang mga salita ni Glade. Hindi alam ni Nanay Colton kung ano ang gagawin, at nang lumitaw si Elder Zo at sinabi sa kanya na kinuha si Lorilyn, lalo siyang natulala. Arg! Nandito ka rin pala. Bastos ka, hindi mo ba sinabing ikaw ang ama ni Lorilyn? Air-treat ba siya nito sa pagkain at may sasabihin sa kanya? Bakit nakita ko siyang dinadala? Hindi inaasahan ni Elder Zo na nandito rin si Glade, tinuro niya ito at nagsimulang sumigaw. Ako. Ito. Natawa si Glade sa sarili sa kung gaano kagaling umarte si Elder Zo. You what you? Urgent ang sitwasyon, kanina ko pa sinusundan ang mga taong iyon, at nabalitaan kung gusto nilang gamitin si Lorilyn bilang taya para pasayahin ang hari ng sugal na si Hylan. Melay, mag-isip ka, huwag mong hayaang sirain siya ng mga halimaw na iyon. Sabi ni Elder Zo. Elder Zo, ano ang dapat nating gawin kung gayon? Gulat na tanong ni Melay. Ngayon, makakaisip lang tayo ng paraan para humingi ng tulong at tingnan kung sino ang makakatulong sa atin. Si Elder Zo ay nagsimulang maglagay ng isang bitag, at handang pangunahan si Nanay Colton sa bitag. Arg! Isa lang akong mahinang babae na walang kakilala. Paano ko maihahambing ang mayayaman at makapangyarihang mga hari sa pagsusugal? Sino ang makakapagligtas sa maliit na Lorilyn? Sabi ni Nanay Melay, nalilito. O sige, may naisip lang ako. Dapat may paraan siya. Hinampis ni Elder Zo ang kanyang hita at sumigaw na parang may naalala lang siyang mahalagang bagay. Sino te? Sabay na tanong ni Glade at Melay. Terence. Sa wakas ay sinabi ni Elder Zo ang pangalan na matagal na niyang tinatawag. Terence. May maitutulong ba siya? Medyo desperado si Nanay Melay, at nang marinig niyang binanggit ni Boss Zo si Terence, naramdaman niyang makakatulong si Terence. Kung tutuusin, malaki ang naitulong ni Terence sa kanilang pamilya, at baka makatulong talaga siya. Narinig niya mula kay Lorilyn na si Terence ay may maraming koneksyon sa Starfield, at may kilala pa siyang mga tao sa mga industriya ng Pablo. Dapat may paraan siya. Kaya naman, sa kanyang gulat, hindi man lang inisip ni Nanay Colton ang tungkol dito bago niya kinuha ang kanyang telepono at i-dial ang numero ni Terence. Hinawakan ni Terence ang telepono, iniisip ang sinabi ni Melay medyo magulo, ngunit naiintindihan ni Terence. Dinala si Lorilyn sa kanyang kasino, at may gumagamit sa kanya bilang taya para makipaglaban sa hari ng pagsusugal ng Timog Silangang Asya, si Hylan. O sa halip para mapasaya si Hylan, gustong ibigay ng taong ito si Lorilyn kay Hylan. Bagaman, ang dahilan na ibinigay ni Nanay Colton ay puno ng mga butas sa mga mata ni Terence, isang bagay tungkol sa ama ni Lorilyn, na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon, na nagpakita at dinadala si Lorilyn, o ang mga kaaway ng kanyang ama ay lumitaw at dinala si Lorilyn, at pagkatapos ay darating ang kanyang ama upang hanapin siya. Ang serye ng mga aksyon na ito ay hindi masabi na kakaiba. Saan siya natagpuan ng ama ni Lorilyn? At paano niya nalaman kung saan nakatira si Nanay Melay? Anong karapatan ni Lorilyn na kumain kasama ang isang estranghero?
Ang pinakamisteryosong bagay ay si Elder Zhou ay isang Earth-class early phase, at pinanood lang niya si Lorilyn na dinala, at bumalik para tumstigo. 2370. Walang saysay ang lahat mabuti kung hindi alam ni Terence na si Boss Zhou ay isang Earth-class early phase, ngunit siya ay isang master. Isa lang ang posibilidad na mangyari ito, may tinatago siya, at may kinalaman ito sa kanya. Ngunit wala na sa mga ito ang mahalaga, dahil anuman ang mangyari, kailangang iligtas ni Terence si Lorilyn. Alam niya na ito ay isang bitag na ginawa ni Boss Zhou, ngunit kailangan ni Terence na tumalon dahil hindi niya kayang panoorin itong mamatay. Kung may nangyari kay Lorilyn, mahirap ipaliwanag kay Trixie, hindi pa si Aaliyah. Pagkatapos ng lahat, ito ang babaeng napagpasyahan ni Trixie na tulungan. Kung hindi siya inalagaan ni Terence pagkatapos umalis ni Trixie, hindi magiging masaya si Trixie kapag bumalik siya. Walang pagpipilian si Terence kundi ang pumunta at makilala ang Hyla na iyon. Yasi, Cheryl, magsaya kayo dito. Kailangan kong pumunta sa ikalawang palapag. Sabi ni Terence sa mga babae. Sige, Shield bro, you can go. Si Yasi ay may oras sa kanyang buhay sa paglalaro ng laro. Nalaman niya talaga ang mga patakaran ng laro. Maaari siyang manalo ng hindi bababa sa 2 o 3 beses sa 10 laro, ngunit maaari na niyang maabot ang antas kung saan hindi siya matatalo o kikita. Tumango si Terence. Ang seguridad sa kasino na ito ay medyo malakas. Hanggat hindi nagdudulot ng gulo sina Cheryl at Yasi, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Sa bagay, pawang mayayaman ang mga pumunta dito. Kung hindi maganda ang security, sino ang susunod dito? Cheryl, bantayan mo si Shu, huwag mong hayaan na makialam siya sa ibang tao, gawin mo lang kung ano ang gusto niya. Sabi ni Terence kay Cheryl. Alam ko, huwag kang mag-alala. Ang Miss ay isang taong nakakakita ng malaking larawan, hindi niya hahayaang gumawa ng gulo si Yasi. Dahil doon, tumalikod si Terence at naglakad patungo sa ikalawang palapag sa ilalim ng lupa. Ang unang palapag ay karaniwang para sa publiko na magsugal, at ang ikalawang palapag ay para sa antas ng VIP ng 5-card stud. Ang mga chips para sa pagpasok ay nasa milyon-milyong antas. Alam ni Mrs. Colton na nasa ikalawang palapag si Lorilyn na may tip lang mula kay Boss Zhou, kahit alam niya ang numero ng kwarto. Obviously, maraming problema. Masyadong naguguluhan si Mrs. Colton para mapansin ang mga detalyeng ito, ngunit iba si Terence. Ito ay malamang na ginawa ni Boss Zhou. Hello, sir. Sa itaas ay ang VIP area. Kailangan mong ipakita ang iyong membership card o palitan ng $100,000 ng chips ng sabay-sabay. Pababa na sana si Terence nang pigilan siya ng 2 waiter. Hahanap ako ng isang tao. Sabi ni Terence, isang ideya sa kanyang isipan. Gusto sana niyang dumiretso ng chips, ngunit bigla niyang napagtanto na kung ito ang ginagawa ni Boss Zhou, tiyak na may mali. Talagang gusto ni Boss Zhou na pumunta siya sa lalong madaling panahon. Ayaw niyang ma-stock sa chips, kaya nagpa siya si Terence na subukan ang tubig. Naghahanap ng tao. Bahagyang natigilan ang waiter at agad na nagtanong, sino po ang hinahanap niyo, sir? VIP Room 1? Hari ng Sugal, Highland. Hinahanap ko ang lalaking nakipagpustahan sa kanya, sabi ni Terence. Oh. Kumurap-kurap ang waiter at magsasalita na sana nang pigilan siya ng isa pang waiter at gumawa ng mapang eniayang galaw kay Terence, sir, bumaba na po. Malamig na tumawa si Terence sa kanyang puso. Gaya ng inaasahan, dapat sinabi sa kanya ng waiter na ito noon pa man. Kung hindi, ang waiter na ito ay hindi sasalungat sa pinili ng kasino, hindi humihingi ng membership card at hindi nagpapahintulot kay Terence na bumili ng chips. Sinabihan niya lang si Terence na bumaba. Bagaman, sa kasino, ang mga miyembro ng VIP ay maaaring magdala ng mga tao sa ikalawang palapag, ngunit iyon ay sa ilalim ng kondisyon na ang miyembro ng VIP ay naruroon. Karaniwang hindi pinapayagan ang sitwasyon ni Terence, ngunit ginawa ito ng waiter. Haha! Ngumiti si Terence at bumaba ng escalator, dumiretso sa Sky Room number 1.
Ang hari ng pagsusugal sa Timog Silangang Asya ay natural na karapat-dapat sa paggamot sa unang silid, ngunit si Terence ay napatigil sa pintuan. Sino ka? Anong ginagawa mo? Isang man in black ang malamig na inabot ang kanyang braso, na hamarang sa dinadaanan ni Terence. Normal bodyguard lang ang lalaki, hindi man lang Golden Class Master. Hindi siya masyadong inisip ni Terence, ngunit bago pa makasagot si Terence, nagsalita ang isang lalaking naka-white suit, kaibigan ka siguro ni bro, pakipasok. Naningkit ang mga mata ni Terence, isang mystic late face pick ay isang bantay lang. Sinabi pa niya na kaibigan siya ng isang sugal na kapatid, sinusubukang lituhin si Terence. Naisip ba niya talaga na hindi alam ni Terence ang nangyayari? At saka, nilinaw ng kanyang mga salita na naghihintay siya sa pagdating ni Terence, hindi ang uri ng pagkakataon na si Lorilyn ay kinuha ng isang kaaway tulad ng sinabi ni Nanay Colton. Sa katunayan, si Terence ay nasa pintuan na, at ang mga tauhan ni Glade ay hindi na kailangang magtago ng anuman. Saganang kanya, dahil nandito si Terence, siguradong patay na siya. Isang ability user at isang Earth-class late phase peak internal at external practitioner, maaari nilang patuloyin si Terence dito para sigurado. Ito ang gusto ni Glade, narito si Terence, kaya hindi na kailangang magpanggap pa. Nagpapakita lang siya ng palabas para linlanggan si Nanay Melay, at alam ni Glade na hindi niya kayang dayain si Terence. Oh, salamat. Tinapik ni Terence ang balikat ng mystic late face na si Pick na parang nagpapasalamat sa kanya, ngunit talagang ina-activate niya ang unang estilo ng kanyang palad. At kaya, itong kawawang mystic late face na si Pick Master Cooper ay namatay nang hindi man lang lumaban. Hindi niya akalain na sasalakayin siya ni Terence nang walang tunog, at may pamatay na galaw. Hindi siya maaaring mamatay ng payapa. Magsasalita pa sana ang man in black nang hawakan ni Terence ang kanyang leeg at pinatay siya. Dahil narito siya para manggulo, hindi na kailangang magpanggap ni Terence. Hindi na niya kailangang maawa, matagal na siyang naasar sa Amazon na iyon, at papatayin na sana siya kung hindi siya sigurado kung kanino galing ang lalaki, at hindi man lang siya katapat nito. Siyempre, ang isa pang dahilan kung bakit walang ginawa si Terence sa kanya ay dahil si Boss Zo ay nasa tabi ni Lorilyn. Dapat ay may layunin siya, ngunit at least maprotektahan niya si Lorilyn. Ito ang dahilan kung bakit pinananatiling buhay siya ni Terence sa ngayon. Ngunit ngayon, sa wakas ay oras na ba para gumawa ng hakbang. Sinipa ni Terence ang pinto at pumasok, na ikinagulat ng dalawang grupo ng mga tao sa silid. Ang isang grupo ay may bakas ng kagalakan sa kanilang mga mata, habang ang kabilang grupo ay may kalmadong ekspresyon. Sumimangot ang binata na nakaupo sa mesa, "Gambling bro, what kind of security measures do you have in your casino? How can any Tom, Dick, or Harry come in here and make trouble? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."